Ang maikling buhay sa Kali Yuga, Srimad Bhagavatam 1.1.9. Salin, o ikaw na marunong sa panahon ito ng bakal na tinatawag na Kali Yuga, ang buhay ng tao ay maikli, sila'y palaaway, tamad, naliligaw ng landas, malas at higit sa lahat, laging balisa. Paliwanag, ang mga deboto ng Panginoon ay laging nag-aalala para sa espiritual na kabutihan ng nakararami. Nang suriin ng mga pantas, sanay misara niya ang kalagayan ng mga tao sa panahon ng Kali. Nakita nilang magiging maiksi ang buhay ng mga tao sa Kali Yuga, hindi sa kakulangan ng pagkain ang pangunahing dahilan ng pag-ikli ng buhay, kundi ang hindi regular na pamumuhay. Sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay at simpleng pagkain, maaari namang mapanatiling malusog ang katawan ng sinuman. Ngunit ang labis na pagkain, labis na paghahangad ng kaligayahang pisikal, labis na pag-asa sa iba, at pamumuhay ayon sa huwad na pamantayan ay unti-unting sumisira sa lakas at sigla ng tao. Dahil dito, ang haba ng buhay ay lalong nababawasan. Bukod pa rito, ang mga tao sa panahong ito ay sobrang tamad, hindi lang sa pisikal na gawain kundi sa pagdating sa pagkamit ng tunay na kaalaman ukol sa sarili. Ang buhay ng tao ay isinilang upang maunawaan niya ang sarili, ang mundo at ang kataas-taasang katotohanan. Ang layunin ng buhay upang matapos ang lahat ng paghihirap sa material na mundo at makabalik sa Diyos, sa kanyang tunay at walang hanggang tahanan. Ngunit dahil sa maling sistema ng edukasyon, wala nang pagnanais ang tao na makamit ang ganitong kaalaman. At kahit malaman man niya ito, sa kasamaang palad ay nagiging biktima siya ng mga gurong naliligaw din ng landas. Sa panahong ito, ang mga tao ay biktima hindi lang ng iba't ibang paniniwalang pampolitika at mga partido, kundi pati na rin ang maraming uri ng kasiyahan ukol sa pandama, tulad ng sinihan, palakasan, sugal, mga samahang makamundo, mga karaniwang aklatan, masamang pakikisama, paninigarilyo, pag-inom ng alak, panlilinglang, pagnanakaw, alitan at iba pa. Laging abala ang kanilang isipan at puno ng pag-aalaala dahil sa sari-saring mga pagkakaabalahan. Sa panahong ito, maraming mapagsamantalang tao ang lumilikha ng sarili nilang relihiyon na hindi nakabatay sa anumang banal na kasulatan. At madalas, ang mga taong bihag ng makamundong kasiyahan ay naaakit sa mga ganitong institusyon. Bilang resulta sa ngalan ng relihiyon, maraming makasalanang gawain ang isinasagawa. Kaya ang mga tao ay wala ng kapayapaan sa isipan ni kalusugan sa katawan. Ang mga komunidad ng mag-aaral, brahmachari, ay hindi na pinapangalagaan at ang mga may bahay, grihastra, ay hindi na sinisunod ang mga alintuntunin ng buhay pamilya ayon sa espiritual na pamantayan. Dahil dito, ang mga tinatawag na varnaprastha o nagsisimulang bumitiw sa buhay material at sannyasi o ganap na tumatalikod sa buhay pamilya na nagmumula sa ganitong uri ng pamilya ay madaling maligaw sa matuwid na landas. Sa Kali Yuga, ang buong kapaligiran ay puno ng kawalan ng pananampalataya. Wala nang interes ang mga tao sa mga espiritual na pagpapahalaga. Ang kasiyahang material ng mga pandama ang naging sukatan ng kabihasnan, at upang mapanatili ang ganitong uri ng kabihasnan, ang tao ay bumuo ng komplikadong mga bansa at pamayanan, kung kaya't hindi na
Nawawala ang tensyon ng malamig at mainit na digmaan sa pagitan ng mga grupong ito dahil sa baluktot na pagpapahalaga ng kasalukuyang lipunan. Naging napakahirap itaas ang antas ng espiritualidad. Ang mga pantas ng Nay Miseranya ay lubhang nababahala para sa ikaliligtas ng mga nahulog na kaluluwa. At dito sila ay humingi ng lunas mula kay Srila Sutta Goswami. Haribol.